atong pulong ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios, ang Biblia, dili kayo dili mawala. Kanina sa pagawit, the Bible stands like a mountain, towering far above the works of men. So, sama sa bukid, mulabaw siya sa binuhat sa tao. Yung madilhin, its truth by none ever was refuted and destroyed it. They never can. So, daghan ang mga tao gusto mong ni Biblia during the Dark Ages. Ipagsunod ang mga Biblia bago yung madilhin sa pulong sa Diyos. Langit ang iyong tak mawala ka na ang pulong, dili kayo mawala. Isulayan nila ninyong pang-sunod apan ang pulong sa Diyos nagpabilin. The Bible stands and the test we give it for its author is divine. Tanan ng mga pagsugay magian ini, ang Biblia magpabilin kayo tungod kay ang author ini dili tao pan langit nun. Ingon pa sa pulong sa Dios, gisulat ini pinaagi sa mga balaan nga tao sa Dios. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. Grasya natin sa Diyos atong mapamatukan at atong ikinapuhin ang pulong sa Diyos. Okay, pero pagbuntag kung padayon na sa akwang lesson, important things that a Christian must know and do. Sa mga nag-take note, mga gihapon nga lesson, mga importante putaan na angay mahibaluan o angay agabuhaton sa matag usa ka Kristohanon. So, padayon na natin kini nga lesson, ana ko kabaloy kapila na ni. Bukan na sa inyo pag-take note. Pero mura ni siya nga topic na gihapon. Mga importante nga butang na angay mahibaluan o angay agabuhaton sa mga Kristohanon. Ano sa tuwa? Angay ka masayon niini ug angay nato ni nga pagkabuhaton. Ato paglihan na atong Biblia 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Ito magkabasahon. Masunod na mabasa sa verse number 6. 1 Timothy chapter 6. Chapter 6, verse 6, hangtod sa verse number 11. 1 Timothy chapter 6, verse 6, hangtod sa verse 11. Sige, atong dunganan sa pagbasa. Verse number 6, ready, basa. But godliness with contentment is great gain. Verse 7, suko na ito tingog. For we brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out, verse 8. And having food and raiment, let us therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Verse 11. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ang Diyos, magandang panalangin sa punong basa. Namutan. Langit nun, gamanan na nanayang na mga mahal na Diyos. Nagpasalamat kami Ginoo, ini unang andaw sa semana. Ang magulugan pasal sa matapusan ng kinabuhi. Salamat ng Diyos sa iyong pagbugan ka namo, pag-iyak ka namo. Salamat ng Diyos sa pagtagbog sa mga panginandang sa mga kadlaw. Salamat kayo Ginoo sa mga nakabog sa aming kinabuhi, mga panalangin, pagsugay, o mga kasakitan ng Diyos. Nagawin ka Ginoo sa iyong mga pulong, sa tanang lutang, ang pasalamatan. Diyos ang Diyos, ang dagot, pasalamatan sa tanang butang, may ambot sa aming kinabuhi. Ito kami Ginoo, ay kanyang tanan, ito na yung kasumbaran ng salit kanyang tanan. Sa
Salamatan din ang magawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atoang lesson karon is be content with what God sends your way. Mao ni ang importante nga butang nga angay mahibaluan o angay buhaton sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon angay makuntinto kung unsa ang ipadala sa Ginoo sa atong dalan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Book of Romans, unsa na nga verse 8:28 ba na, that all things work together for good. Ingon sa Biblia nga ang tanang butang gihimo kini para sa kaayuhan. Ingon pa sa pulong sa Dios, to them that love God, sila alang kanila nga nahigugma sa Dios bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Roma 8:28 nga ang tanang butang gihimo para sa kaayuhan. Now karon ingon ta nga pastor imong anak na hospital. Kaayuhan day na. Para sa kuwa dili kaayuhan. Moingon ko nga paita pud ani oy. Pero ingon sa pulong sa Ginoo no, all things work together for good. Gihimo day na, gitugot day na sa Ginoo, nahitabo day na sa atong kinabuhi para sa atong kaayuhan. Amen. Ingon sa pulong sa Dios, para na sa akong kaayuhan, para na sa imong kaayuhan. Ingon pa sa pulong sa Ginoo now, be content with what God sends your way. Kung unsa ang muabot sa imong kinabuhi, kung unsa ang maagian nimo sa imong kinabuhi, ingon sa Biblia, be content. Kinahanglan ta kontento. Now, sa atong gibasa sa verse number 6, the Bible says, but godliness with contentment. Unsay resulta? Is great gain. Apan ang pagka-Dios nun, uban sa pagkakontento adunay unsa? Dako nga ginansya. Now, tanawa pag-ayo ang verse. But godliness with contentment. Ang pagka-Dios nun, uban sa pagka-kontento. Daghan mga gitawag nato nga relihiyoso nga tao. Daghan mga tao nga Dios nun. Pero ang problema, kulang sa unsay kulang? Kulang og pagkakontento. Dios nun manunta ning tawhana pero di lang kontento. Dios nun manunta ng tawhana pero dalo man. Dios nun manunta na nga tao pero wagi pagkakontento. Ingon sa Biblia, apan ang pagka-Dios nun, uban sa pagkakontento dako nga ginansya. Bisan pag Dios nun ka, bisan pag relihiyoso ka nga tao, kada Domingo ka sa simbahan present, unya di ka kontento, wag yung ginansya. Lugi lang gihapon ka. Ang pagka-Diyos nun, kung dili ubanan sa pagkakontento, wag yung ginansya ingon sa pulong sa Ginoo. Apan kung Diyos nun ka, unya uban sa pagkakontento, adunay dako nga ginansya. Unsa man ang kontento? So, ang word nga kontento, ang pulong nga content, ang pulong nga kontento, buti pasabot, malipay ka kung unsay naa sa imuha. Mao na siya ang kontento. Dili ka magtinguha atong tuwa sa uban. Di ka moingon nga, kung naalang ko'y sakyanan pareha sa iya, no? Kontento na gyud ko. Dili gyapon ka makontento, bisan pag nakay sakyanan pareha sa iya. Kaya ang pagkakontento, malipay ka kung unsay naa nimo. Mao na siya ang kontento. Bisan pag bike ra ang naa nimo, malipay ka. Or motor man ang naa nimo, malipay ka. O unsa man ang imong sudan, malipay ka na ni anak. Mao na siya ang kontento. Kay bisan pag magsudan kag litson, kung di ka kontento, mangita gihapon kag lahi nga sudan. Apan pag bisan pag wala kay sudan, kung kontento ka na, moingon na gyud kay salamat Ginoo sa imong gihatag. Mao na siya ang kontento. Bisan pag suka ra ang imong isagol sa imong kanon, salamat Ginoo kay naapay suka. Mao na siya ang kontento. Ingon sa Biblia, godliness
with contentment. Kristohanon hinumdumi. Bisan pag-unsa nimo ka Dios nun. Kung hakog gani ka, wa gyud nay ginansya. Bisan pag-unsa nimo ka Dios nun, kung dili gani ka kontento kung unsay naa nimo, wa gyud nay ginansya ingon sa pulong sa Dios. Kay giingon din sa Biblia, ang pagka-Dios nun uban sa pagkakontento. Mag-uban yun ang pagka-Dios nun o ang pagkakontento. Kay ang Kristohanon, kung dili kontento, walay pulos ang pagka-Dios nun. Hinumduman gina nato. Magsigi tag tinguhaan ng butang nga tuwa sa uban. Magsigi tag tinguhaan ng butang nga wala sa ato. Maghandom tayo na ba sa pulong sa Ginoo? Labor not to be rich. Ayaw paghago aron ka madato. That goes with contentment. Kung kontento ka, dili ka na magtinguha nga mudaghan pa imong kwarta, kung dili malipay ka kung unsay naa sa imuha. Amen? Mao na ang gitudlo sa pulong sa Dios. So hinumduman gyud nato ha, godliness with contentment. Dili magsilbi kung Dios nun lang ta. Unya walay pagkakontento. Dapat mag-uban gyud ang pagka-Dios nun o pagkakontento. Apan hinumduman nato nga kung lisod man ang usa ka Dios nun makontento, unsaon pagha sa tao nga dili Dios nun pagkakontento? Imposible kaayo ang tao makontento kung dili siya Dios nun. Makadaog pa kag luto diha, wa gyud nay pagkakontento. Makakuha man kag treasure, ang uban gahandom gyud ng treasure, no? Bisan pag makakuha kag treasure, di kagihapon makontento. Kaingon sa pulong sa Ginoo, ang pagka-Dios nun, uban sa pagkakontento, dako gyud nga ginansya. So, importante gyud ay Kristohanon. Importante kayo nga makontento ta kung unsa ang gihatag sa Dios sa atoa. Amen? Kung unsay naa sa imo karon, huna-huna kung unsay naa sa imo karon. Imong kahimtang karon o kahimtang nimo sa una. Ikumpara dayon. Unsa man day kahimtang nako sa una ug unsa man day ang akong kahimtang karon. Unya kontento na dayon ka. Tingali dato ka sa una. Unya na pobre ka karon. Dapat kontento ka. Amen. O sa una pobre ka unya arangan na ka karon, dapat kontento ka kung unsa ang gihatag sa Dios sa imuha. Kay dinhi sa Biblia, ingon pa sa pulong sa Dios, kung dili ta kapialan sa gagmay nga mga butang, dili pud ta kapialan sa daggo nga mga butang. So magsugod gyud ni sa gamay. Kung kapialan ta sa gamay nga butang, kapialan ta sa dako nga butang. Kung muhatag ka sa imong tithe sa imong 500 pesos, buti pasabot kung hatagan ka sa Dios og 5,000, muhatag ka. Pero kung wa ka ning hatag og ikanapulo sa imong 10 pesos, samot na siguro hatagan ka sa Ginoo og 1,000. Sayangan naman ka, sayanga pud ani oy. So pagkakontento giingon sa pulong sa Dios. So importante gyud Kristohanon, be content with what God sends our way. Importante gyud kayo nga makontento ta. Ingon pa sa verse 7. Versikulo 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. Hinumdumi ni. Kristohanon hinumdumi. Wala tay gidala ni ining kalibutan. Amen? Pagkatao nato ni ining kalibutan, wa tay dala. Wala gyud tay dala. Gani, pagawas nato sa tiyan sa atong mama, unsay isulti sa bata? Wa. Mulitok dayon ang bata. Wa. Wa. Kay ngano man, pagawas niya sa kalibutan, wala tanan. Walay sanina. Walay yuta. Wa gyud. Mao na nga pagawas gyud sa bata, una gyud yang isulti. Wa. Amot lang sa inyo ha, pag kabantay ba mo nga ang bata, pagawas yan, niingon dayon og, Ma. Marag imposible pud kayo, no? Una gyud isulti sa bata. Wa gyud.
So ingon pa sa Biblia, we brought nothing into this world. Walay atuan ni ining kalibutan. Tingali na kay sakyanan, tingali na kay balay, tingali na kay yuta, imo nang naangkon karon. Apan sa una, wala gid ta. Ingon pa sa Biblia, we brought nothing into this world, and it is certain, siguro gid ni, that, ingon pa sa verse 7, it is certain, we carry nothing out. Pagkatao nato nining kalibutan, wa tay dala. Pagkamatay pod nato nining kalibutan na, ingon sa Biblia, we carry nothing out. Wa pod tay madala. Tanan nga atong naangkon niining kalibutan, inig kamatay nato, mabilin niining kalibutan na. Wa gyud tay madala, ingon sa pulong sa Ginoo. That's why we need to be content. Dapat kontento ta. Kay wa man tay gidala ni ining kalibutan, inig kamatay nato, wa po tay dadon ang tanan mabilin. Nganong magtinguha pa man kag mansyon nga inig kamatay nimo, mabilin ra man ang mansyon diri sa kalibutan. Atong mansyon to aman sa langit. Amen. Ingon sa Biblia, it is certain we carry nothing out. Siguro gyud nga wa gyud tay madala inig kamatay nato. Therefore, gikinahanglan nato nga kontento ta. Amen? Kontento. Importante nga magkontento ta. Kaya wa man gyud tay madala inig kamatay nato. Verse 9. But they that will be rich. Oy, pahimangno. Pahinumdom. Ingon pa sa Biblia, apan sila nga mahimong dato, fall into temptation and a snare. Magbantay dahi ka kung madato na ka, kay aduna nay unsa? Adunay tentasyon o aduna pagyoy unsa? Unsa je? Litag. Adunay bitik, adunay litag. Ingon sa Biblia, but they that will be. Kabalo ka unsa nang will be? Present na, I mean future na, will be. Apan sila nga mamahimong dato, that means pobre pa siya. Unya mahimo siyang dato, they that will be rich. Wala nag-ingon diha nga they that are rich, but they that will be rich. Basin ikaw na, basin ugma madato ka, karon gipahinumduman nakadaan sa pulong sa Ginoo nga pobre pa ka. Apan sila nga mamahimong dato, pobre pa ka karon. Basin ugma madato ka, wa ta kawalo. Basin sunod tuig, madato ka. Ingon sa pulong sa Ginoo, apan sila nga mamahimong dato, fall into temptation. Mahulog dahil sila sa tentasyon. Unya, dito pagid sa mga bitik or litag. And into many foolish and hateful lust. Maadto sila sa kabuang o sakit nga mga pangibog, which drawn men into destruction. Na kuyaw dahi kung madato na, kay moadto na inon sa kalaglagan and perdition. Nagiwarningan tadaan din he. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang tendency di ay sa tao kung madato na siya, matugyan dito sa tentasyon. Mo na Kristohanon magbantay gyud ta. Nga kung makwartahan na ka, maadto day ka sa tentasyon. Natagaan ta mo example. Karon, let's say naka-income nga 5,000 kada semana. Dapat ka maghatag sa imong ikanapulo o pila ikanapulo sa 5,000. Maghatag kag 500. Na kay 5,000 ay 500 ikanapulo ni para ni sa Ginoo. Pero kung madato na ka, kabalo ka unsay tendency nga pwede mahitabo inig kadato nimo na kay 1 million. Pila ang ikanapulo sa 1 million? Pila? 100,000? Karon naman kay 1 million. Unya ang ikanapulo 100,000. Maghuna-huna na dayon kala. 100,000 ako ni hatag sa simbahan. Sayang nga pud ani oy. Kadako aning 100,000. Haya-haya gud nila.
kaya igod sa simbahan. Ako ning ihatag ang 100,000. Pero sa 5,000, wala problema, 500 ikanapulo na ko ni. Pero pag abot na sa 1,100,000, sayangan na ka. 100,000 makapalit na manigluti. Katong 500 okay ra to. Di man to kapahit luti. Ingon sa Biblia, apan sila nga mamahimong dato, fall into temptation. Na day tentasyon ha? Na magbantay gyud ta karon. Magbantay gyud ta kay kung madato na day ta, nanay tentasyon. Tentasyon nga muingon na ka nga di na ako niihatag kay sayang man. Dakua aning 100,000 oy. Makapalit na manig motor. So, karon nagpahimangno ang pulong sa Ginoo. They that will be rich, sila nga mamahimong dato, fall into temptation. Kung itugot man galing sa Ginoo nga madato ta, magbantay gyud ta sa tentasyon. Amen? Bantay gyud ang tentasyon. Ano sabi gyud? Snare. Napag yung mga litag. Ang yawa, adunay mga litag, adunay mga bitik. Nga kung madato na ka, daghan kaayo og bitik ang yawa. Kung wa kay kwarta, lisod ka tintalon sa yawa, kay wa man kay kwarta. Gaan mo na ko example. Si Solomon, daghan kaayo siyag kwarta, di ba? Unya tungod kay daghan man siyag kwarta, unsa po'y nahitabo? Daghan pod ang iyang asawa. Kay daghan man siyag kwarta. Pero driver ag sikad, maglisod magbuhi, ay isa ra gyud asawa kay unsa ibuhi sa pamilya, di kay ka pa eskwela sa anak. Pero pag nadato na, naikabit dire, to apay kabit didto, ug asa mo adto, nay asawa, kay naa may kwarta. Delikado gyud ning kwarta. Mo na nga ang Biblia nagpahimangno. Ingon masapulong sa Ginoo, they that will be rich fall into temptation. Dili lang anak nga butang. Kung dato na kadaghan na kayong tentasyon, aduna na kaibog sa mata. Kung nakay kwarta, uy, barato na ako ng paliton. Tentasyon naman na. Ingon pa si pulong sa Ginoo, my God shall supply all your need. Pero kung nakay kwarta, imong paliton kung unsa ang imong wants. Unsa imong gusto, gusto na ako niya, ako ning paliton. Pero dili man na mao ang disenyo sa Ginoo. Ang disenyo sa Ginoo, iyang ihatag ang imong gikinahanglan. Dili kun unsay imong gusto. Daghan kayo tag gusto sa kinabuhi. Pero ingon sa Ginoo, iyang ihatag ang ato ra nga kinahanglan. Dili kun unsa ang atong gusto. So mag-careful gyud Kristohanon. Be content with what God sends our way. Kontento ta kung unsay gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Magbantay ta sa kwarta. Kay many foolish and hurtful lust. Daghan kayo mga pangibog nga hurtful. Now, kani bitaw mga kwartahan nakakita kog salida nga The Donor. Ambot kung familiar mo na nga movie, The Donor ang title sa movie. Adunay usa ka milyonaryo, nasakit ang iyang asawa. Ang iyang asawa nagkinahanglan og kidney transplant. Kay daot na ang iyang kidney. Unya kita di ay natay duha ka kidney. Ako na ako'y duha ka kidney, ikaw na kay duha ka kidney. Pwede day kuhaon ang isa. Nimo ka kidney. Kanang imo isa ka kidney, pwede na nimo baligya. Kung gusto kag kwarta, pwede nimo ibaligya. Unya di ay kanang mga kidney nato usad ay nga nay mga kontak anak mga doktor gihapon. Katong salida nga akong gitanaw The Donor. Kinanglan siya kidney ang asawa. Unya ingon sa doktor, unethical na ni nga magpalit og kidney sa laing tao. Ingon niya gawas nga unethical, bawal gyud ni sa balaod. Ingon sa doktor. Pero tungod ka amigo man sila, wa nagpahibalo ang doktor. Naay gisugo ang doktor nga iyang nurse man to niya
nga gukdon to niya tong naghangyo sa iya og kidney kay hapit na mamatay ang asawa. Nga kuntako na nga tao kay kanang tawhana makabaligya siya og kidney na siya mga kanang makuhaan na siya source nga makapalit siya og kidney, mga black market ra gyapon. So adto nga time tungod kay need man gyud niya kay ang asawa hapit na mamatay. Ang iyang asawa murag 3 months na lang ang tagal nga kung dili sila maka-provide og kidney mamatay gyud ang asawa. So kay naa man siya kwarta, dato man siya, guess what? Nagpalit siya kidney. Onya lisod man day na kay kinahanglan pa man pud ay na ang doktor nga iyahang match. Dapat ang akong kidney kung ako ang nagkinahanglan mo match sa kidney sa donor. Dili day basta-basta nga bisag unsa lang nga kidney dili pwede. Peras gyapon sa dugo. Dapat parehas mo og type usa ka maka-donate sa iyaha. Mao gyapon ang kidney dapat mo match, dugay sila pangita until such time nakakita sila og match sa kidney sa iyang asawa. Unya samtang operahan na ang iyang asawa tupad sa donor kay dapat dayon na inig-opera mabalhin dayon. Human og kuha sa kidney ibalhin po dayon didto sa nagkinahanglan. So nagtapad sila ning hangyo dayon tong babae. Katong masakiton siya nga, "Dok, pwede na ako makit-an ang donor sa kidney, pwede na ako siya ila-ilahon." Ingon ang doktor dili pwede. Dili niya pwede ila-ilahon ang donor. Nya kay tapad naman sila ning lakaw man ang doktor na siya gikuha. Ang talikod siya kadali. Yang giwakis ay kurtina raman giwakis niya. Nakit-an niya ang donor. Pagkakita niya sa donor, batan-on man. 18 years old. Human to niya no, na find out nga edad 18 years old pero sa movie hantod na human 18 ang babae. Pagkakita niya, ingon dayon siya nga, "Dok, dili pwede. Di ko mo dayon og paopera kay bata pa maning donor nako." Unya kay siyempre ang doktor kinahanglan po siya kwarta. Kaya nagsabot naman sila sa iyang bana. Gipagunitan niya sa iyang kauban, mga nurse dito sa sulod. Unya, gi-injikan dayon niya itong operahanan. Gi-injikan niya patulog, nakatulog. Nadayon gyud ang operasyon. Natbalhin gyud sa iya ang kidney. Unya, pagbalhin sa kidney, ang nahitabo karon ilahang giatiman pag-ayo tong balhinan katong nagkinahanglan tong masakiton sa transplant, napasagdan nila ang donor. Onya ang donor namatay. Ang gi-transplant, gibalhinan atong kidney mo'y nabuhi. Okay ra unta. Agoy karon kay ang katong gibalhinan sa kidney nakakita man siya sa news nga naay namatay nga batan-on nga babae nga gilabay ra sa basurahan. Unya nakit-an man gid niya ang naong nga mao to ang iyang donor. Pirting sukuan niya, naglali sila sa iyang bana, lali sila sa doktor. Unya ingon ang doktor, ingon sa doktor, "Nagpasalamat ka kay nabuhi ka." Ingon ang doktor, ayaw na paghimo og further investigation. Kay kung maghimo kag further investigation, ingon sa doktor, "Kwaon ko nagbalik imong kidney, ako nang ibaligya sa uban." Pero tungod kay ang babae nga nagdawat sa kidney, konsensya man gid siya, siya gihimo og investigation. Iyang bana kay kuan man kanang intelligent. Sige sila gihimo og investigation, nakabalo man ang doktor kay gipasubaybayan man gid niya. Gidakop nila tong babae, wala kabalo ang bana. Gikuha nila ang babae, unya gioperahan siya operahan na siya balik kay kuhaon niyang kidney kay ibalhin sa uban. Kay ingon sa doktor, "Puslan man nga ingon na imong desisyon, patyo na lang kanako, kuhaon ko ng kidney, ako nang ihatag sa nagkinahanglan." Tuod man iyang gihatag. Operahan na niya pero kay ang bana intelligent man nasakpan. Unya didto pagyud sulod sa simbahan nila gihimo.
Dito sulod sa simbahan, daghan mandaay kayo dito ang mga operahanan po nila. Antod nakagawas ko sila, mga around 20 katao nga ilaha pong operahanan. Kay kuhaanan po nila og kidney. So, makita nato nga kung naa kay kwarta, tentasyon, delikado. Kung wa kay kwarta, kinahanglan ka og kidney transplant, wa man koy kwarta dok. Magulat na lang ko anon sa kabubuton sa Ginoo, di man ko maka-afford na. Gawas nga unethical, against pagid siya sa balaod. Nga mupalit ka og kidney, bawal man gid na. So tungod kay maka-afford man siya, naman siya kwarta, yaha gid ning gibuhat. So kita, Kristohanon magbantay gid ta sa kwarta. Ingon sa pulong sa Dios. Nagpaimangno ang pulong sa Ginoo sa verse 10. Ingon pa din sa Biblia for verse 9 man itong basa, they that will be rich fall into temptation. So kung naa kay kwarta, magbantay gid ka. Prone ka sa tentasyon kung naa kay kwarta. Pananglita na yuta ibaligya. Unya naa kay kwarta. Ay, palito na ko na. Na mo kay kwarta. Wa gud nimo gikinahanglan gud. Imo lang gipalit kay naa kay kwarta. So ingon pa sa pulong sa Ginoo, they that will be rich fall into temptations and a snare and many foolish and hurtful lusts. And then sa verse 10, 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Ingon pa sa Biblia, kay ang gugma sa kwarta mao ang gamot sa tanan nga kadautan, which while some coveted after they have erred from the faith, pierced themselves through with many sorrows. So, ingon pa sa Biblia, ang paghigugma og kwarta mao'y gamot sa tanang kadautan. Ang kwarta dili dautan. Nagkinahanglan tatanan og kwarta, amen? Pero ingon sa Biblia, kung imong higugmaon ang kwarta, dautan ni. Mismo lang ako nagkinahanglan mig kwarta sa hospital pa lang daan. Pagpa-check up namo, unya ingon ang doktor nga nganong wala man ni gi-admit nga taas naman kayo ang infection ani. Ingon dayon si Mrs. nga mao man ang giingon sa doktor sa provincial doc nga home medication lang daw siya. Nya wa man gyud mi makontento kay di na gud mukaon si Angel. Makatulo lang siya kahungit magsuka na. So amo na pong gipa-check up sa private sa Maduna. Pag abot sa Maduna ingon ng doktor di na gyud ni pwede. Kinahanglan gid ni i-admit ning bataan eh. Kay taas na kayo ang infection. Naliman ka 10,000 ang kanang normal count sa yang white blood count. Unya ning abot siya og 15, unya pagkasunod ugma ning 18, ingon ang doktor. Delikado kayo ni nga sitwasyon, kinahanglan na ni siya admit. Nangutana dayon si Mrs. nga, Dok, kung i-admit namo ni dinhi, pila pud ang among andamon nga kwarta? Ingon dayon ang doktor nga, mag-andam gyud mo og mga 100,000. Gisi man pud atong baba na. Ingon si Mrs. nga, Dok, magpa-refer na lang mi sa city. Sa city hospital. Ingon ang doktor, sige, walay problema. So gihatagan mi og referral dito mi sa city ang among plano. Kay kwarta lagi. Dili lalim ang kwarta. Pero nag-ingon na daan ang doktor nga, lisod kaayo karon sa public hospital. Ingon niya, sige, hatagan mo na ako referral. Pero iniguli ninyo, huna-hunaasan ninyo ha? Kay delikado ang sitwasyon sa bata, ingon pa niya. Unya sa public karon lisod gayo. Ingon dayon ng doktor, kagahapon na gibalhin din sa kuha gikan sa city hospital. 6 months ba to? 6 months nga bata? 7 months ba to? 2 days na sila sa tent dito sa city, wa sila kasulod, gibalhin na lang din sa Maduna. So nang uli mi din Huna-huna mi unsay buhaton. Kay asa man ta mangitag 100,000. Onya, humana mo og huna-huna nagpray mi kay balo na mo sa Dr. Sotek. Nya suggest si Dr. Sotek og si Ma'am Lunet ingon niya nga dili gyud pwede kung magpa public hospital. Ingon niya diha gyud mo sa private hospital. Ako yung huna-huna kwarta 100,000. Man ta mangita ang 100,000. Nagkinahanglan man gyud ta og kwarta.
Pero kinahanglan gid nato atong barugan ang atong giwali, barugan nato ni atong Biblia nga gigunitan. Amen. Ang Ginoo mo'y mo supply ani nga panginahanglan. Para sa kwalisod, maghuna-huna ka, kwarta gud na, asa ka mangitaan nga kwarta. Pero nasayod ko nga ang Ginoo maghatag ana nga panginahanglan. Ingon sa Biblia, ang paghigugma sa salapi gamot sa tanan nga kadautan. Walay sayop nga natay kwarta. Pero kung ang kwarta atong higugmaon, sala na. Kung nakay kwarta, maayo na nga nakay kwarta. Gamita para sa kaayuhan. Pero imo gani higugmaon ang kwarta, sala na. Walay problema ng atong kontrolon ang kwarta. Ang problema diha kung ang kwarta maunay mag-control sa atoa. Mao na diha ang sala. Ingon pa sa verse 11, but thou, O man of God, flee these things. Apan ikaw, gi-address gyud ni sa alagad sa Dios. Gi-address gyud ni sa mga pastors. Apan ikaw, o tao sa Dios, likayining mga butanga. Unsa man ning mga butanga? Love of money. Di gyud ay nato higugmaon ang kwarta. Amen. Kita, mga Kristohanon, giingnan kita sa pulong sa Dios. Likayi gyud ang paghigugma sa kwarta. Wala nag-ingon ang Biblia nga likayi ang kwarta. Ang giingon sa Biblia, likayan ang paghigugma sa kwarta. Kita tanan nagkinahanglan tag kwarta. Kung naa kay kwarta, ayaw higugmaa ang kwarta. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, be content sa atong lesson with what God sends our way. Kung unsay gihatag sa Ginoo, kontento na ta. Kung unsay naa sa imong karon, kontento na ka. Kung naa kay gipangayo nya wa pa gihatag sa Ginoo, kontento. Pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Pero di nato kalimutan ang gisaad sa Dios. Philippians chapter 4. Philippians, Galatians, Ephesians, Philippians. Philippians chapter 4. Atong unahon og basa ang verse 19. Mao na gid niya akong gigunitan karon nga bersikulo. Ingon pa sa Biblia, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ingon pa sa Biblia, apan ang akong Dios muhatag sa tanan ninyo gikinahanglan. Unsa inyo gikinahanglan? Ingon sa Biblia, ang tanan muhatag sa tanan. Tanan nga atong gikinahanglan nihatag sa Dios. According to His riches. Ang atong Ginoo dili pobre. Amen? Ang atong Ginoo dato, iyang ihatag ang atong gikinahanglan, sumala sa iyang pagkadato, diha sa himaya, pinaagi kang Kristo Jesus. So, dalaygon kayo ang Ginoo nga nagsaad siya na, my God shall supply all your need. Kani dinhi nga need, naghisgot gini sa kanang literal need na to, financial, physical. Ingon sa Ginoo, my God, but my God shall supply all your need. Sa atong kinabuhi karon kontento lang ta, ayo lang pagbagulbol. Kay ang Ginoo mo supply sa atong gikinahanglan. Amen? Ingon ba din verse number 11. Not that I speak in respect of want, ingon pa ni Paul, for I have learned, ingon pa ni Pablo, ako nakakaton. Buti pasabot, humana, nabuhat na ni Pablo. Ingon pa ni Pablo, ako nakakaton. Sa bisan unsa nga kahimtang naa ako, naagyod ang pagka kontento. Amen. Ingon ni Pablo, bisan unsa nga kahimtang naa ako. Tanan nga kahimtang na agian ni Pablo. Tanawagan ini nga kahimtang. Verse 12. Unsay kahimtang niya? Ingon pa niya, I know both. Ingon pa niya, kabalo ko ining duha.
how to be abased, and I know how to abound. Ingon pa niya, kabalo ko magpaubos, kabalo po ko pataas. Naani, ingon pa ni Pablo, naani sa ako ang duha. Kabalo ko mo paubos, kabalo po ko mo pataas. Everywhere and in all things, ingon pa niya, bisan asa, bisan unsang butang. Kabalo ko mo paubos, kabalo po ko mo pataas. I am instructed both to be full and to be hungry. Ingon pa niya, gitudluan ko din sa Biblia, unsay akong buhaton kon busog man ko o gigutom ko. Ingon pa niya, both to abound and to suffer need. Ingon pa niya, kabalo ko magpadagaya, kabalo pud ko mo suffer need. Amen? Kabalo pud ko mo antos sa panginahanglan. Usahay adunay panginahanglan nga muantos gyud da. Dili diha dayon naa. Usahay muhulat gyud da. Amen? Musuffer gyud da sa need. Pero usahay lang di ta makasuffer. Di ta kahulat ingon sa Biblia. Kinaingon pa ni Pablo, both to abound and to suffer need. Unya sa verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mahimo na ko ning tanan, ang pagpataas ug pagpaubos, ang kabusog ug kagutom. Ingon pa ni Pablo, kabalo ko, ingon pa niya, muantos sa panginahanglan. Ingon pa ni Pablo, mahimo na ko ning tanan butang, pinaagi kang Kristo nga nagalig-on kanako. So, inumduman nato si Kristo gyud ang nagalig-on kanato. Dili ako, apan si Ginoong Hesukristo. So, salamat ta sa Ginoo nga gitudluan ta to be content with what God sends our way. Kontento ta unsay gihatag sa Ginoo sa ato. Di ta magbagulbol, kundi kontento ta. Sunod nga butang. Important things that a Christian must know and do. Philippians chapter 2. Important things that a Christian must know and do. Philippians chapter 2. Sugod tawag basa verse 20. Philippians chapter 2 verse number 20. Atong basahon, ready? Basa. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Notice, ingon pa ni Pablo, I have no man like-minded. Ingon pa niya, walay tao nga susama nako guna-una. Who will naturally care for your state nga ako nagapakabana sa inyong kahintang. Ingon pa ni Pablo, giingnan niya ang iglesia sa Philippi. Ingon pa ni Pablo, who will naturally care for your state. Ako, natural ni sa ako, nga ako magpakabana ko sa inyohang kahimtang. Si Pablo day nagpakabana sa kahimtang sa iglesia sa Philippi. So, sunod nga butang, important things that a Christian must know and do. Don't be selfish, but caring and helping others. Dili di ay ato alang kaugalingon atong hunahunaon. Apan, caring and helping others. Muatimanta ug mutabang pud ta sa uban. Amen? Usa kini ka importanteng butang nga angay natong mahibaluan nga di ta mag-selfish kanang ato ra bitaw kaugalingon atong hunahunaon apan hinoon magpakabana ta, mag-care ta sa uban, mutabang ta sa uban. By the way, no? Nagpasalamat jud ko sa inyohang tanan. Sa matag usa nga niadto sa ospital, nagtabang, salamat kayo sa inyong tabang. Sa mga nag-ampo, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Lami man din ning paminaw ning tabangan ta ba?
Bitaw kaning tabangan ta ba lami kayo atong paminaw. Karon pa na ako na experience ba nga, uy lami man dai ning paminaw ning tabangan ta no. Ingon pa din ni Pablo sa verse number 20. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Si Pablo, nagpakabana gyud siya sa kahimtang sa iglesia sa Philippi. So Christians, don't be selfish but caring and helping others. Kinahanglan na aday sa tuaning pag-care o pagtabang sa uban. Importante ni sa atong igsuon sa pagtuo sa mga nagkinahanglan, atong tabangan. Kay mao ni ang gitudlo sa pulong sa Ginoo nga motabang gyud ta. Verse 21. For all seek their own. Ingon ba ni Pablo ang tanan? Ilaha lang ilang gisiguro. Seek their own. Ilaha ra ang ilang gipangita. Not the things which are Jesus Christ. Wala sila nangita sa butang nga para kang Ginoong Hesukristo. Kining tawhanon bitaw nga pagbati. Wa tay pakabana sa espirituhanon nga butang. Ato alang kaugalingon gisiguro nato. Pero hinumduman nato, don't be selfish but caring and helping others. Kinahanglan motabang punta sa uban. Verse 4, chapter 2 verse 4. Look not every man on his own things. Ayaw tanawa ang tao sa iyang kaugalingon nga butang, but every man also on the things of others. Apan tanaw nato ang tanang tao kung unsay every man also on the things of others, sa butang nga naa sa uban. Tanaw dili lang kanang atua ang atong siguruhon. Dili lang kanang atua ang atong kaugalingon nato ang atong atimanon. Kinahanglan mo tan-aw pud ta sa panginahanglan sa uban. Mao ni dinhi. Don't be selfish but caring and helping others. Importante kayo na sa tua nga masayod ta ni ana kay gisulti gina sa pulong sa Ginoo. Selfish people complain, find faults and think little of others. Kaning mga tao bitaw nga ilaha lang kaugalingon nilang gihunahuna. Reklamador. Mangita na siya sayop sa uban. Unya tanaw niya sa uban, mas maayo siya kaysa sa ubang tao. Muna sa ang selfish. If we are selfish, other believers have to work harder. Kung ato alang kaugalingon atong hunahunahon, ang uban Kristohanon mabugatan sila. To supply your lack of service toward me. Nga muhatag ta kay pananglitan ako ra ang mutabang naitabangonon unya pananglitan nagpasan siya og bugat nga butang unya ako ra mutabang kami duha nagpasan so bugat kayo kay duha rami pero kung daghan na ang mupasan mas mugaan ang butang nga alsahon kay daghan naman ang mag-alsa. So, mo ni dinhi ang gitudlo sa ato nga dili ta mag-selfish but caring and helping others. Sa dihang bitaw si Kristo nagpasan sa cross, sige siya katumba kay bugat kayo ang cross. Pero sa dihang naay mitabang sa iyaha og pasan, ning gaan-gaan kay duha naman sila nagpasan. Mo bitaw na si Jesus miingon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ingon pa ni Jesus, duol mo sa ako, kamo nga gikapoy og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. So, Christians, importante gid ay. The Bible says, bear ye once, Galatians chapter 6 verse, sila nga verse 10? Verse 9, bear ye once another's burden. Pinasanay di ay ta sa kabugaton sa matag usa. Buti pasabot, magtinabangay ta. And then, sunod nga butang. Important things that a Christian must know and do. Philippians 1:29. Importante ni nga masayod ta niini og importante nga ato ning buhaton.
Important things that a Christian must know and do. Verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ingon pa ni Pablo sa simbahan sa Filipos, sa Philippi, ingnan niya ang simbahan dito mga Kristohanon. Ingon ni Pablo, kay alang kaninyo, gihatag in the behalf of Christ. Ingon ni Pablo, gihatag diha kaninyo si Kristo, not only to believe on Him, giingnan niya ang mga Kristohanon, nga dili lang mo igo nga mutuo kang Hesus, but also to suffer for His sake. Dili lang dahi ta igo mutuo kang Kristo, apan muantos pudda para kang Ginoong Hesus. Sayon raman nga mutuo ta kang Ginoong Hesukristo. Apan ingon ni Pablo, dili lang ta igo mutuo, apan muantos pudda uban kang Ginoong Hesukristo. So, important things that a Christian must know and do, expect suffering. Magdahom na gid ta nga naagyoy mga pag-antos, naagyoy mga pag-BI-BI, naagyoy magyaga-yaga sa atoa, naagyoy magbugal-bugal sa atoa. Ingnon ta ato anang baptiso, simba na sila ba? Ato anang baptiso, nagbitbit ng Biblia, padungdugugon pagyug ka. Ingon sa pulong sa Ginoo, it is given on the behalf of Christ, not only to believe on Him, but to suffer for His sake. Moantos pud ta para kang Ginoong Hesukristo. Huna-huna ang pag-antos ni Hesus. Gilaparo si Hesus. Gibira pa iyang bungot sa Book of Mark. Basin, na mo bugal-bugal sa imo, basin, luwaan ka, susama sa gihimo nila kang Hesus. Ilang giluwaan si Hesus? Pasalamat ta kay wa pa ta giluwaan. Amen? Pasalamat ta kay wa pa ta gilaparo. O wa pa ta gibirahag bungot, wa po'y mabira kay wa po'y bungot. Si Hesus mo naghihimo sa iya ha. Ingon sa Biblia, di ilang ta igo muto kang Ginoong Hesukristo, muantos pud ta uban kang Ginoong Hesus. So sa atong pagkakristohanon, nagid ay mga pag-antos. Nagid ay magbugal-bugal sa ato. Nagid ay magyaga-yaga sa ato ah. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ato ning antoson. Acts 14:22. Acts 14:22. Acts chapter 14 verse number 22. The Bible says in verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation. Yung pa sa Biblia, much tribulation. Grabe, daghang mga kasakitan. Enter into the kingdom of God. Kristohanon, makasulod ta sa gingharian sa Dios. Of course, the kingdom of God is not physical, literal kingdom. The kingdom of God is spiritual kingdom. Ingon pa sa Biblia, makasulod lang dayta sa espirituhanon nga gingharian sa Dios through unsa gani? Much tribulation. Aduna day daghan nga mga kasakitan, daghan nga mga pag-antos. Muna nga di na ta mataranta, di na ta maghadlok tungod kay kung aduna day mga tribulation maabot sa atong kinabuhi. Ingon sa Biblia, much tribulation enter into the kingdom of God. Makasulod ta sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa daghan nga mga pag-antos. Gani sa libro sa Mateo, ingon pa sa pulong sa Ginoo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way which leadeth to destruction. Ingon sa Biblia, halapad ang dalan nga padulong sa kalaglagan. Inya, sumpay na yun. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. Gamay ang dalan, sigpit ang dalan, nga naggiya padulong sa kinabuhi. And few there be that find it. Gamay lang ang nakatultol ni ini. Muna, Kristohanon, nada ay much tribulation. Di na ta mahadlok ang mga tribulation.
mga kasakitan, mga problema, mga tentasyon maabot sa atong kinabuhi kay ingon sa Biblia. Adunay much tribulation. Gani una-unaon na to si Pablo. Grabe nga tribulation iyang naagian. Ingon pa ni Pablo, who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or persecution? Unsa pa gid iyang giingon? Nakedness, peril, sword? Neither height nor depth, nor principalities nor powers shall be able to separate us from the love of God. Ingon pa ni Pablo, dili ang kahubo, dili ang kagutom, makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ingon pa ni Pablo, dili mga kasakitan, makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Kasakitan lang ang atong isgutan. Grabing kasakitan na agian ni Apostoles Pablo. Apostol Paul, grabing kasakitan, pero wa gid siya mubiya sa pag-alagad ni Ginoong Hesukristo. 2 Timothy 3:12. Duha na lang ka bersikulo. 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse number 12. Important things that a Christian must know. Expect suffering. Magdahom na kita nga na mga pag-antos. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang magkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus, mag-antos gyud og mga pag-persecute. Adunay mga paglutos, adunay mga pag-biay-biay. That's part of being a believer. Amen? If you believe the Lord Jesus Christ, the Bible says, not only to believe in Him, but to suffer for His sake. Last verse. 1 Thessalonians 3:3. 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. That no man should be moved by these afflictions. Ingon pa ni Pablo, nga walay bisan usa ka tawo matarog, pinaagi niini nga mga kasakitan. Afflictions na gyud ni. Mga kasakitan. For yourselves know that we are appointed thereunto. Kining mga kasakitan di ay appointed na ni sa ato. Amen? Muagi gyud tag kasakitan. Kasakitan sa lawas, muagi gyud ta ni ana. Si Pablo, miagig kasakitan. Ingon pa ni Pablo, nagampo ko thrice that the thorn in the flesh mubiya sa ako pero wa gyud. Pero ni antos si Pablo. Ingon pa ni Paul, nga sa iyang pag-antos, ingon ni Paul, ingon pa niya, thy grace, His grace is sufficient for me. Ang grasya sa Dios, igo sa ako, wala makulang. Bisan sa mga pag-antos, naa ang Ginoo uban nako. Bisan pagani si Job, miagi og mga pag-antos, pero wa gyud siya gibiyaan sa Ginoo. Muna sa atong mga kasakitan, dangop lang gyud ta sa Ginoo. Amen? Naman gyud ang Ginoo, di gyud siya mubiya. Naagid siya uban nato. Ang Dios magadugang panalangin siyang pulong. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo kini nga motuhop sa matagusan namo kasing-kasing. Ginoo, salamat o Dios nga nasayod kami nga sa pagkinabuhi sa Kristohanon Ginoo. Tabangin kami Ginoo nga makuntinto kun unsa ang imong gihatag nganhi kanamo. Tabangin kami Ginoo nga sa among pagkinabuhi o Dios. Magdahom kami Ginoo niining mga persecutions or afflictions nga maabot sa among kinabuhi. Tabangin kami Ginoo nga dili kami matandog, matarog pinaagi niini apan hinuon Ginoo, malig-on kami o Dios. Pinaagi ni Ginoo niining mga paglutos nga maabot sa among kinabuhi. Tungod kay nasayod kami nga naa ka uban kanamo kanunay. Salamat Ginoo nga nagsaad ka Ginoo nga dili gid nimo kami biyaan. Tabangin kami Ginoo nga dili kami selfish Christians apan matinabangon Ginoo sa matag usa. Salamat Ginoo sa matag usa nga nagtabang pinaagi sa physical nga pagtabang ug sa spiritual nga pagtabang. Salamat o Dios sa mga Kristohanon nga nagampo o Dios. Akong ginampo Ginoo sa matag usa nga adunay balatian sa lawas, maghahatag ka og kaayuhan ini. Sa mga Kristohanon Ginoo nga adunay mga problema, maghahatag ka og kasulbaran ini o Dios. Among isalig Ginoo kanimong tanan. Pasalamatan kini among laoman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen.